Layunin. Natutukoy at naipaliliwanag ang magkakasing kaulugan ng pahayag sa ilang taludturaran. Nilalahad ang sariling pananaw ng paksa sa mga tulang Asyano. Naiuugnay ang sariling damdamin sa damdaming inihayag sa napakinggang tula. Naisusulat ang ilang taludtod sa pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng isang bansang Asyano. Kultura ang pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan ni Pat P. Villafuerte. Noon, ang bawat paghakbang ay isang pagtaluntun, isang pagtahak sa matuwid na landas upang marating ang paroroonan. Gaano man ito kalapit, gaano man ito kalayo, gaano man ito kakitid, gaano man ito kalawak, konti man o marami ang mga paang humakbang. Mabagal man o mabilis, pahinto-hinto man o tuloy-tuloy, ang bawat paghakbang ay may patutunguhan. Ang bawat paghakbang ay may mararating. Bawat paghakbang ay may pagsasakatuparan. Hindi na mabilang ang paghakbang na naganap sa ating kasaysayan. Paghakbang na pinuhunan ng pawis, dugo at luha. Paghakbang na kinamulatan ng maraming pagsubok, pangamba at panganib. Mula pa sa panahon ng kawalang malay hanggang sa panahon ng walang humpay na pananakot, digmaan at kasarinlan. At hanggang sa kontemporaryong panahon ng makinasyon, sumipol ang kairaming kulturang sinangkot siya sa ating diwa't kamalayan. Kulturang may ritmo ng pag-awit, may kislot ng pagsayaw, may haplos ng pag-aalay, may lambing ng panunuyo. At tangit ng pamamaalam. Ito ang ating tinaluntod. Ito ang bunga ng ating paghakbang, ang kulturang ipinamana sa atin ng nakaraan. Ngayon, sa panahon ng pagkamulat maraming pagbabago, pinhi nakatanim ang maraming kulturang nag-umapaw sa ating diwa, nagbabanyo sa ating damdamin, nag-aakyat sa ating kaluluwa, sinubok ng maraming tao. Inaalay sa bagong sibol ng panahon, anumang kulay, anumang lahi, anumang edad, anumang kasarian, ang kultura'y pinayabo ng may halong sigla at tuwa, ng may kasalong pagsubok at paghamon. Kulturang sinuyod ng kapuri-puring ugali at marangal na kilos. Kulturang inihahain ng pagsamba at prosesyon. Kulturang sinasalamin ang Pasko't Pistang Bayan. Kulturang pinaawit ng pasyon at pagsasabuhay ng kulturang patuloy na sumisipol at ipinupunla ng tradisyon. Pampamilya, pangskwela, pampolitika, pangriyon at pambansa na dinidilig ng maraming pagpapaalala, paggabay at patnubay at pinayaman ng makukulay na karanasan, kulturang inihain na tinanggap, sinunod at sinakatuparan. Ito ang regalo ng kultura, regalo ng kasalukuyan. Bukas, ang kulturang itinudla ng nakaraan at inireregalo ng kasalukuyan ay bubuhayin ng kinabukasan at mananatiling refleksyon ng kabutihan. Kulturang gagalang sa mga bata at matanda, kulturang respeto sa mga bata at may kapansanan. Kulturang luluklok ng pagbabayanihan at pagkakapatiran, kasali ng mga awiting bayan at katutubong sayaw, katali ng pagsasadula at pagbabalagtasan, diwang marangal ang ipupunla, kariringgan ng maraming wika. Magkakapantay sa kalayan at karapatan, magsama-sama, magkakapit-isip, magtutulong-tulungan, habang patuloy na humahakbang upang galugarin pa ang kulturang pagyayamanin ng ating lahi, ng lahing magiging
ng lahing kapuri-puri, ng lahing marami. Panuto, piliin ang titik ng katumbas sa kahulugan ng sinalungguitang salita mula sa talutod ng tulang binasa. Pagkatapos ay ipaliwanag ito. Para sa una, sa panahon ng pagkamulat at maraming pagbabago, binhing nakatanim ang maraming kultura. A. Binahagi, B. Pinamana, C. Alaala, D. Ibinaon. Meron ka lamang 10 segundo. Kung ang sagot mo ay B, ipinamana, ay tama ka. Ang paliwanag natin dito, ang binhing itinanim ay tumutukoy sa isang bagay o kaisipan o diwa na maaring mabunggo o na rin pa kalaunan. Para sa pangalawa, ang bawat pakhakbang ay isang pagtalunton. A. Paglalakbay, B. Pagtakbo, C. Paglisan, D. Pagtahak. Meron ka lamang 10 segundo. Kung ang sagot mo ay B. Pagtahak, ay tama ka. Para sa ating paliwanag, ang pagtalunton ay maaring pag-alinsunod, pagsunod, pagtalima o pagtuntun sa isang landas, tuntunin o mga alituntunin ng sa ganon ay matahak mo ang tuwid na landas para sa iyong kinabukasan. Pangatlo, ang kulturang itinudla ng nakaraan at regalo ng kasalukuyan ay bubuhayin ng kinabukasan. A. Tinadhana, B. Tinagda, C. Tinatak, D. Itinala. Meron ka lamang 10 segundo. Kung ang sagot mo ay C. Itinatak, ay tama ka. Ang paliwanag natin dito, ang itinudla ng nakaraan ay nangangahulugan ng mga pangyayari sa nakaraan na hindi basta malilimutan. Ito ay nakatatak na sa ating kasaysayan. Pang-apat, binhing nakatanim ang maraming kulturang nag-uumapaw sa ating diwa. A. Sobra-sobra, B. Kulang, C. Humihiyaw, D. Sumisigaw. Meron ka lamang 10 segundo. Kung ang sagot mo ay A. Sobra-sobra, ay tama ka. Para sa ating maikling paliwanag, ang kahulugan ng nag-umapaw sa diwa ay sobra-sobra, labis-labis o punong-puno ng damdamin na gusto nating ipahayag at ipabatid sa iba. At ang panglima, ang kulturang gagalang sa mga bata at matatanda. A. Mabait, B. Mabuti, C. Mapagbigay, D. Respeto. Meron ka lamang 10 segundo. Kung ang sagot mo ay D. Respeto, ay tama ka. Para sa ating paliwanag, ang respeto ay isang positibong damdamin o mapitagang gawi na pinapakita sa isang tao o bagay na itinuturing na mahalaga o pinapahalagahan. Ngayon naman ay sagutin mo ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga panahong binanggit sa tula?
Meron ka lamang 10 segundo. Kung ang sagot mo ay ang mga panahong binanggit sa tula ay noon, ngayon at bukas, ay tama ka. Para sa ikalawang tanong, isa-isahin ang kulturang Pilipino na nabanggit ng mayagda sa tula. Iugnay ito sa iba pang mga kultura sa Timog Silangang Asya. Kung ang kasagutan mo ay ang mga kulturang Pilipinong nabanggit sa tula ay ang pagsamba, prosesyon, Pasko, Pestang Bayan, maaari din ang pasyon, pagsasambuhay ng puon, paggalang sa mga bata at matanda, respeto sa mga babae at may kapansanan. Nariyan din ang pagbabayanihan, ang mga awiting bayan, katutubong sayaw at marami pang iba. Kung iugnay sa iba pang mga kultura sa Timog Silangang Asya, ay masasabi kong maunlad ang ating kultura. Hitik sa mga makukulay na nagugat sa ating kasaysayan bilang isang bansang malaya. Sa iyong palagay, naging mabisa ba ang ginawang paglalarawan? Bakit? Para sa akin ay oo, naging mabisa ang paglalarawan at naging malaking tulong ang mga salitang ito upang mas maramdaman natin ang damdamin ng mayagda, maunawan ang mga mensahe at mapalitaw ang mensahe ng tula. Pang-apat, paano nakatulong ang tulang naglalarawan sa pagpapaigting ng damdamin ng tao sa pagpapahayag niya ng kanyang nadarama sa isang kalagayan o pangyayari? Nakatutulong ang tulang naglalarawan sa pagpapaigting ng damdamin ng tao sa pagpapahayag niya ng kanyang nadarama sa isang kalagayan o pangyayari upang lalo may parating ang tamang mensahe sa mga mambabasa. Gamit ang grapikong pantulong, ilarawan ang kultura batay sa 3 panahong binanggit sa tula. Noon, ngayon, bukas. Noon, ang pagtahak sa matuwid na landas, malayo o malapit man, makitid o malawak, kaunti man o marami, mabagal, mabilis, pahinto-hinto, tuloy-tuloy, pinuhin ng pawis, dugo at luha, may ritmo ng pag-awit, may kislot ng pagsayaw, may lambing ng panunuyo at haplos ng pag-alay. Para naman sa ngayon, ito yung panahon ng pagkamulat at maraming pagbabago. Nag-uumapaw sa diwa, nagbabanyo sa ating damdamin, nag-aakyat sa ating kaluluwa, sinubok ng maraming taon, pinayayabong ng may halong saya, tuwa, patuloy na sumisibol at ipinunla ng tradisyon, marangal na kilos at kapuri-puring marangal. Para naman sa bukas, ito yung kulturang kagalang sa mga bata at matanda, kulturang respeto sa mga babae at may kapansanan, pagbabayanihan, pagkakapatiran, pagkakapantay, pagkakapit-bisig, magsama-sama, magkakapantay, magtutulungan, magiting at kapuri-puri.
Maglabas ka ngayon ng papel at panulat para sa ating gawain. Pag-ugnay ng damdamin. Panuto, isulat ang naibabaw na damdamin ng mayagda sa tula, gayon din ang iyong sariling damdamin kaugnay ng tula. Alam mo ba, ang kulturang pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan ay isang halimbawa ng tulang naglalarawan. Hindi lamang nauuri ang tula ayon sa anyo at kayarian nito, nauuri rin ang tula ayon sa layon. May 4 na uri ng tula ayon sa layon. Isa na rito ay ang tulang naglalarawan na nagpapahayag ng pagpapahalaga o maaring pagkamuhi ng makata o mayagda sa isang kalagayan o pangyayari. Napatitingkad ang anumang akdang pampanitian kapag wasto ang gamit ng mga salitang naglalarawan. Nakapaglalarawan tayo ng tiyak at angkop kapag alam natin ang gamit ng mga salita. Nakatutulong ng malaki sa pagbibigay ng hugis, kulay, anyo sa mga bagay na bumubuo sa ating kapaligiran ang wasang paggamit ng salitang naglalarawan. Sa makatuwid, nakatutulong ng malaki ang mga salitang naglalarawan upang bigyan ng katangian ang isang bagay o ugali, maging sa damdamin at mga pangyayari sa ating kapaligiran. Ito ay halaw sa paantikan ng Asiano ni Romulo N. Peralta et al. Okay, muli ay maglabas ng panulat at papel para sa ating pagtataya, panuto, basahin at unawain mabuti ang mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Lumikha ng sariling tulang malaya na may 2 o 3 saknong na nagpapahalaga bilang isang Asiano. Narito ang ating pamantayan para sa nilalaman. Ito yung mensahe at originalidad, 10%. Pagkakabuo, angkop at wasto ang mga salitang ginamit, may pagkakaugnay ng mga ideya, 10%. Dapat may panghikayat o hikayat, 30%. Para sa kabuuan, meron itong 30%. Hanggang sa muli, maraming salamat.